Nagsimula ang kwento sa isang batang asasin na nagngangalang Sulo na palihim na pumasok sa isang villa upang nakawin ang Dragon's Ring. Malapit na niyang makuha ang singsing at tinawag pa niyang napakapangit ng seguridad, ngunit nang hawakan niya ang singsing ay nagpadala ito ng emergency alert sa mga gwardya na agad siyang hinabol. Dumating ang kanyang kapareha upang tulungan siya at pinabagsak ang mga gwardya. Mabilis silang umalis sa estate at sumakay sa isang barko upang pag-usapan ang kanilang mga plano. Sinabi niya kay Yun, ang kanyang kasintahan, na nais niyang umalis silang dalawa sa kanilang organisasyon. Ngunit nag-aalangan si Yun at sinabi na ang tanging paraan para makaalis sa organisasyon ay sa pamamagitan ng kamatayan. Sinaksak niya si Sulo ngunit nalaman niyang napalitan na niya ang Dragon's Ring ng isa pang singsing na inihanda niya para sa kanilang kasal. Kinuha ni Yun ang Dragon's Ring at tumalon sa karagatan. Ngunit ang Dragon's Ring ay na-activate sa ibang lugar. Nakita natin ang isang lalaki na nakikipaglaban sa mga demonic boars gamit ang kanyang mga lightning attacks. Nararamdaman niya ang isang kaguluhan sa time-space at agad siyang pumunta roon. Sa Low Mansion, isang batang babae ang pinahihirapan ng isang grupo ng mga tao at si Sue ay muling isinilang sa katawan ng batang yun. Sa una ay nalito siya, ngunit nakuha niya ang mga alaala ng katawan at nagsimulang lumaban pabalik, mabilis na nagkamit ng kalamangan laban sa kanyang mga kalaban. Dumating ang lalaki at tinulungan siyang pabagsakin ang mga umaatake sa kanya. Nang lapitan niya si Sue ay inatake rin siya nito. Tumayo siya muli at hinawakan si Sue, dinala siya diretso sa testing palace kung saan lahat ng ipinapanganak ay kailangang pumasa sa spiritual exam. Sinabi niya kay Sue na nasubukan na siya noong 5 taong gulang pa lamang siya ngunit 0 ang kanyang spiritual energy. Ang spiritual energy ay hinahati sa 5 elemento at may 7 magkakaibang antas. Wala siyang affinity sa hangin, tubig, o kidlat, ngunit ang kanyang spiritual grade sa kahoy at apoy ay nasa pinakamataas na antas. Natuklasan din sa kanyang katawan ang sikat na Dragon's Ring habang tinatapos niya ang pagsusulit. Isa itong malamat na bagay mula noong panahon na magkasamang lumaban ang time-space goddess at ang dakilang emperador na sininian laban sa mga spiritual beings. Nang mamatay ang emperador, isinara ng Diyosa ang kanyang kaluluwa sa loob ng Dragon's Ring. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga crow-shaped monsters nang maramdaman nila siya. Mabilis na pinasakay ng lalaki si Sue sa kanyang kabayo at pinatakbo ito palayo habang siya naman ang nakipaglaban sa mga halimaw. Pagbalik sa mansion, ang kasambahay ni Sue na si Lulu ay labis na natuwa na ligtas siya. Doon nalaman ni Sue na siya pala ang Crown Princess. Uminom siya ng tsaa ngunit napakasama ng lasa nito dahil simula nang masukat ang kanyang spiritual energy na 0 ay tinrato na siya na parang basura, lalo na ng kanyang kapatid na si Shoaxi na gustong agawin ang kanyang posisyon bilang Crown Princess. Sa pagkagulat ni Sue, ibinunyag ng batang babae ang pagkakakilanlan ng lalaki na si Prince Jin Wong, ang #1 cultivator ng lightning element sa buong mundo. Samantala, sa Crown Prince Palace, nakikipaglibang siya sa ilang magagandang babae, ngunit biglang nagsalita ang isa sa kanila gamit ang boses ng lalaki. Nagbago ang babae at naging isang misteryosong nilalang, at nagsimulang magplano ang dalawa laban kay Jin Wong. Iniulat niya ang pagbisita ni Jin sa testing palace at nabanggit na kasama niya si Sue. Bumisita ang Crown Prince sa Low Mansion at dinala si Sue sa harap niya. Dumating si Shoaxi at inakusahan si Sue na naiinggit sa kanyang kagandahan at tinamka siyang lasunin. Inayos din ni Shoaxi ang barracks commander upang ipakita ang isang peking bounty na sinasabing ipinagawa ni Sue. Habang nagtatalo sila, inatake ang prinsipe ng isang hindi kilalang tao na kalaunan ay nahayag na si Mr. Beijing Ling, master ng Bachan Palace at chairman ng barracks. Inamin niya na tumanggap ng Sue ang barracks commander. Kilala ni Ling ang Crown Prince at napaisip si Sue kung bakla ba ang prinsipe. Pinagalitan ng ama ni Sue ang kanyang asal sa harap ng prinsipe at siya ay ipinakulong. Nagising si Sue sa dungeon at nakita si Lulu na umiiyak sa pintuan ng selda. Sinubukan ni Lulu na buksan ang kandado ngunit dumating si Shoaxi at sinimulang bugbugin si Lulu kasama ang kanyang mga alalay. Sinubukan ni Shoaxi na hampasin si Sue ng letigo ngunit hinawakan ni Sue ang letigo at hinayla siya palapit habang binabantaan siya. Dumating ang kanilang ama at inatake si Sue, tinitingnan siya bilang walang kwentang basura. Biglang yumanig ang bilangguan at dumating si Prince Jin Wong, binasag ang bubong. Nang makita niya si Sue sa ganoong kalagayan ay nagalit siya. Agad na nagbago ng panig ang ama ni Sue at sinimulang sisihin si Shoaxi sa pagplano laban kay Sue. Sinubukan niyang magpagod shot kay Sue ngunit tinawag niya itong walang hiya at nagpasya siyang putulin ang kanyang ugnayan sa pamilya. Dinala si Sue sa palasyo ni Prince Jin Wong. Sinubukan ni Jin na maramdaman ang Dragon's Ring sa kanyang katawan. Ipinaliwanag niya na ang Dragon's Ring ay may kapangyarihan sa time-space,
ngunit pinipigilan nito ang kapangyarihan ng kanyang fire at wood elements. Naalala ni Su kung paano binugbog si Lulu kaya hiniling niya sa prinsipe na tulungan siyang alisin ang selyo sa kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni Jean na bigyan siya ng maraming iba't ibang elixir upang ma-unlock ang kanyang powers, ngunit kahit gaano karami ang kainin niya ay walang epekto. Nang hindi yun gumana, naghanap siya ng mga sinaunang manuskripto at may nakita siyang isa na nakasulat sa wika ng ancient gods. Ngunit habang binabasa niya ang scroll ay may lumabas na madilim na enerhiya mula rito at inatake siya. Nagising siya at nakita niyang unti-unting kinakain ang kanyang kamay, kaya kinuryente niya ito gamit ang kanyang lightning upang mapigilan. Hinahanap ni Su ang prinsipe ngunit natagpuan niya itong walang malay sa sahig. Sinubukan niya itong tulungan ngunit namula ang mata ng prinsipe at bigla niya siyang sinakal gamit ang basag na salamin. Nasugatan ni Su ang prinsipe at nakawala, at maya-maya ay nawala ng malay si Jean. Dumating ang isang celestial na nilalang na naganyong magandang babae upang alagaan siya. Kalaunan ay sinabi ni Lulu kay Su na ang heavenly figure ay ang master ng Yaochi Palace na si Liao. Lumapit si Prince Jinwong kay Su at humingi ng tawad sa pananakit sa kanya. Tinanong ni Su kung nakahanap na ba siya ng paraan upang ma-unlock ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Jin na kailangan nila ang Water of Spiritual Sky, ngunit matatagpuan lamang ito sa Crown Prince Palace. Kaya ang tanging paraan ay nakawin ito, isang bagay na kumpiyansang kaya ni Su. Kinagabihan, palihim silang pumasok sa Crown Prince Palace. Sa treasure room ay nahulog sila sa isang ilusyon na nagdala sa kanila sa isang nakatagong armory na puno ng iba't ibang armas. Sinuri ni Jinwong ang sitwasyon at sinabi na kailangan nilang makarating sa susunod na pinto na binabantayan ng Thunder Clouds. Ginamit niya ang sarili niyang lightning upang ilihis ang mga pag-atake ng ulap. Tumakbo si Su patungo sa pinto, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman sa kanyang ulo habang may misteryosong espada na tila tumatawag sa kanya. Na-distract siya at kinuha ang espada. Bumalik ang mga ulap at tinamaan siya ng kidlat, ngunit kinilala siya ng espada bilang kanyang master. Nakapasok silang dalawa sa pinto at nakarating sa Water of Spiritual Sky. Biglang yumanig ang lupa at hinayla si Su pataas sa loob ng isang napakalaking sphere ng tubig. Tumalon si Jin upang iligtas siya. Halos malunod si Su kaya hinalikan siya ni Jin upang bigyan ng hangin. Dumating ang Crown Prince upang hulihin sila, ngunit nang makarating siya ay wasak na ang water prison at nawala na sila. Hinala ng Crown Prince na nakatakas sila dahil sa kapangyarihan ng time-space. Na-transport silang dalawa pabalik sa palasyo ni Jinwong at dala pa nila ang Alchemy Pass. Dumating si Liao na may mahalagang balita tungkol sa isang rare beast hunt sa Sunset Melvin Mountains. Excited si Liao ngunit sinabi ni Jin na mauna na siya habang ihahatid niya si Su sa ligtas na lugar. Binigyan niya si Su ng isang pendant sakaling magkaroon siya ng problema. Bumalik siya kay Liao at biglang lumitaw ang isang dragon na naglalabas ng apoy, kaya pinagsama nila ang kanilang enerhiya upang labanan ito. Samantala, nakakita si Su ng isang misteryosong itlog at natuwa siya. Ngunit lumitaw ang Crown Prince sa likod niya. Gusto niyang ibalik si Su ngayon na alam niyang may kapangyarihan siya sa time-space. Binalaan niya siya tungkol kay Jinwong na may dark energy na balang araw ay kakain sa kanya. Biglang narinig ng Crown Prince ang ungol ng dragon at isang malakas na energy blast ang tumama sa kanilang lugar. Natamba si Su at nang magising siya ay nakita niyang napisa na ang itlog at naging dragon ito na nakipagban sa kanya. Biglang nag-activate ang kanyang time-space power at nakatulog siya. Pagkagising niya ay nasa ibang lugar na siya. Nakapagsalita ang dragon at ipinaliwanag na ito ay isang space na siya mismo ang lumikha. Tanging ang kanyang kaluluwa lamang ang maaaring pumasok doon kaya ang kanyang katawan ay nasa labas pa rin. Lumapit ang aide ng Crown Prince sa katawan ni Su at nakita niyang na-unlock na nito ang kanyang wood at fire elements. Ngunit agad siyang umalis nang makarinig ng ibang boses. Nagising si Su at nakita ang isang babae na nagsabing ipinadala siya ni Jinwong upang hanapin siya. Ngunit nang tumingin si Su sa ibang direksyon ay naglabas ito ng dagger upang patayin siya. Lumitaw ang dragon ni Su at kinain ang talon ng assassin at kinagat pa ang kamay nito. Lumapit si Su sa likod ng babae at tinapos siya. Nakilala niya ang babae bilang isa sa mga maid ni Liao. Nagising ang Crown Prince at nakita ang pendant na ibinigay ni Jin kay Su. Dumating si Jin at kinumprante siya tungkol sa kinaroroonan ni Su. Nagmakaawa si Liao kay Jin na magpahinga ngunit biglang lumitaw si Su at natuwa si Jin na ligtas siya. Sinubukan niya itong lapitan ngunit itinulak siya ni Su. Tinanong ni Jin kung sino ang nanakit sa kanya at itinulong ni Su ang maid ni Liao. Sinabi ni Jin na kasama nila ang mga yun buong oras at hiniling na maniwala siya sa kanya. Ngunit inisip ni Su na interesado lamang siya sa kanyang time-space power.
Naglabas siya ng dagger upang itaboy siya ngunit pinutektahan siya ni Jin at siya ang tinamaan ng atake. Pagbalik sa palasyo, nawawala sa kontrol ang dark energy ni Jin. Sinisikap nila Ling at ang mga elders na pigilan ito. Biglang may sinag ng liwanag at nagpakita si Lyell sa silid upang pakalmayin siya. Hindi pa rin niya nahahanap ang lunas ngunit iminungkahi niyang hanapin ang Grandmaster ang pinakamahusay na potion maker sa lupain. Iginiit ni Su na samahan si Liao upang hanapin ang Grandmaster at sinabi niyang makakatulong siya. Kahit pinagtawanan siya ni Liao, nagkasundo sila at umalis. Samantala sa Crown Prince Palace, nalaman na sinadya pala niyang pakawalan sina Jin at Su. Gusto niyang patayin si Jin ngunit kailangan munang lamunin siya ng kanyang kadiliman. Kailangan niyang patayin si Su dahil siya ang susi sa pagpapagaling sa kadiliman ni Jin. Ngunit gusto rin ng Crown Prince ang kapangyarihan niyang time-space para sa sarili niya. Naglakbay sina Su at Liao sakay ng lumilipad na kabayo patungo sa Inlu Mountain, ngunit nalaman nilang may barrier doon na pumipigil sa kanilang kapangyarihan kaya napilitan silang umakyat. Nahihirapan si Liao ngunit nanguna si Su hanggang makarating sila sa tuktok. Doon nila nakilala ang Grandmaster Hong Yun at humingi ng tulong si Liao, ngunit sinabi nitong wala siyang interes sa kanilang mga regalo. Ngunit sinabi niya sa kanila na kung maglalaban sila, tutulungan niya ang mananalo. Lumilikha si Liao ng napakaraming pana at pinaputok ang mga ito kay Su. Iniiwasan ni Su ang mga pana, ngunit nang may ilang muntik nang tumama sa kanya, nagawa niyang harangin ang mga ito gamit ang isang haram na gawa sa kahoy. Nawala ng paningin si Liao kay Su at bigla itong lumitaw sa likuran niya, nakatutok ang espada sa kanyang leeg, at idineklara si Su bilang panalo. Ngunit humanga rin ang Grandmaster sa kakayahan ni Liao. Inimbitahan niya ito na lumahok sa kanyang kaganapan kung saan pipili siya ng disipulo sa susunod na buwan. Iniwan ni Liao si Jin sa pangangalaga ni Su at umalis upang maghanda para sa kaganapan. Pagkatapos nito ay naghanda na silang bumalik upang gamutin si Jin, at gumamit ang Grandmaster ng kakaibang teknik na nag-teleport sa kanila sa buong bansa. Nagunat si Su kung paano sila agad nakabalik sa palasyo, at ibinunyag ng Master na gumamit siya ng space magic. Sinabi niya sa iba na upang magamot si Jin, kailangan niya ng malaking dami ng dekalidad na kristal upang makagawa ng isang elixir. Nagunat si Lee sa dami ng kristal na kailangan, at agad nilang tinipon ang lahat ng kristal na mayroon sila, ngunit nalaman nilang kulang pa rin yun. Ipinaliwanag ni Ling kay Su na ang mga kristal ay may iba't ibang antas batay sa kanilang kulay. At natatagpuan ang mga ito kapag binubuksan ang mga bato, kaya nakadepende ito sa swerte kung makakakuha ng mataas na kalidad na kristal. Lumabas ang dragon ni Su na si Meng at tila naglalaway sa ideya ng pagkain ng mga kristal. Lumalabas na kayang maramdaman ni Meng ang antas ng kristal kahit hindi pa ito binubuksan. Nagkaroon ng ideya si Su at nagtungo sa palengke. Naganyong aso si Meng. Pumunta sila sa pamilihan ng paghuhula ng mga bato, at pinili ni Meng ang lahat ng mahalagang bato habang nagbabayad si Su. Biglang lumitaw sa palengke ang dalawang estranghero at inanunsyo na bibilhin nila ang lahat ng bato para sa kaarawan ng kanilang lolo. Nakilala sila bilang sina Alan at ang mga batang amo ng bahay ng loya. Sinubukan silang baliwalain ni Su at naglakad palayo, ngunit sinubukan ng dalawa na agawin ang kanyang bag. Nabuhos ang lahat ng bato sa sahig at nagkahalo-halo ang mga ito. Hindi na nila matukoy kung kanino ang bawat bato, kaya nagmungkahi si Su ng pastahan. Pipili silang tig-3 bato, at kung sino ang makakapili ng pinakamaganda ay makukuha ang lahat. Naunang pumili ang magkapatid, ngunit nang hawakan ni Alang isang magandang bato, mabilis itong inihiya ni Meng upang pigilan siyang kunin iyon. Nang buksan ang mga bato, 2 kristal lamang ang nakuha ng magkapatid habang 3 naman kay Su, kaya nakuha niya ang lahat ng bato. Lumitaw ang kapatid ni Su na si Shou Oxy at sinubukang kumbinsihin ang magkapatid na tulungan siyang harapin si Su, ngunit hindi sila interesado. Pagkatapos ay nilapitan si Shou Oxy ng dating kasosyo ng Crown Prince at sinabi nitong gusto niyang maging kakampi nila laban kay Su. Pagbalik sa palasyo, nagulat si Lee sa dami ng kristal na nakuha ni Su. Naghihintay sina Su at Ling sa labas habang ginagamot ni Hong Yin si Jin. Ipinakita si Jin na nasa mas maayos ng kalagayan. Sinabi muli ni Su na nabayaran na niya ang utang niya sa kanya at sinubukan niyang umalis, ngunit sinabi ni Jin na manatili siya sa kanyang tabi. Nag-alinlangan si Su dahil kapag nawala ng kontrol ang kanyang dark energy ay muli nitong susubukang lamunin ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sinabi ng Grandmaster na kung magiging sapat ang lakas ni Su, hindi na magagawang lamunin ni Jin ang kanyang kapangyarihan at sa halip ay magagawa niya itong pagalingin. Sinabi rin ng Grandmaster na kung matutunan niyang gumawa ng elixir sa tamang oras, papayagan niya itong sumali sa kanyang pagpili ng disipulo.
Makalipas ang ilang araw, naglakbay sina Sue at Jin sa karagatan at dumating sa isang isla na biglang umangat mula sa dagat. Naglalaman ito ng napakaraming lihim na aklat ng cultivation na lubhang hinahangad ng marami. Dumating pa ang ibang mga barko at sumama sa kanila ang iba pang tao kabilang si Lin, ang magkapatid, at si Liao. Pagpasok nila, lumitaw ang napakaraming pinto ngunit isa lamang ang patungo sa kayamanan. Pumili sila ng magkakaibang pinto upang subukan. Biglang lumabas si Meng mula sa damit ni Sue at tumalon kay Liao. Naiinis si Liao at umalis upang pumili ng ibang pinto, ngunit binuksan ni Meng ang isang pinto dahil naramdaman niya ang kayamanan. Isang napakalaking kalansay ng isda ang lumabas mula sa lupa at naging isang pasukan, at tila yon ang silid ng kayamanan. Pagkatapos pumili ni Sue ng mga aklat, bigla silang lahat na ibalik sa pasilyo. Nadismaya si Liao na nahanap ni Sue ang silid ng kayamanan mula sa kanyang unang piniling pinto. At nanumpa ang kapatid nitong si Tian na tutulungan siyang makaganti. Nagkaroon ng lindol at nagkahiwa-hiwalay ang lahat. Napunta si Sue sa labas at biglang inatake ng yelo. Balak siyang patayin ni Tian at kunin ang mga aklat para sa kanyang kapatid. Naipit ang paa ni Sue at nakulong siya sa isang kabaong ng yelo. Nagkaroon ng pagsabog at lumipad ang kabaong ng yelo patungo sa karagatan. Nang magising si Sue, natagpuan niya ang sarili sa lupa kahit nakakulong pa rin sa yelo. Natagpuan siya ni Jin at sinabi nitong makipag-date siya sa kanya sa loob ng 3 buwan, at napilitan si Sue na pumayag. Ginamit ni Jin ang kanyang kidlat upang tunawin ang yelo. Nagawa niyang palayain si Sue ngunit nawalan siya ng malay. Nakita ni Sue na sugatan na pala siya noon pa ngunit nagsikap pa rin ang husto. Nangangalap si Sue ng mga halamang gamot ngunit hinarap siya muli ni Tian. Tumakbo si Sue habang patuloy itong inaatake. Sa huli ay nahuli siya at itinali ang kanyang mga kamay habang hinahanap nila si Jin. Habang naglalakad sila, sinabi ni Sue na kailangan niyang umihi. Nagtago siya sa likod ng bato at mabilis na tinawag si Meng na madaling nakagat ang lubid. Makalipas ang ilang sandali napansin ni Tian na nakatakas si Sue. Lumikha siya ng napakalakas na blizzard upang ilabas ito. Habang iniiwasan ni Sue ang mga atake, nahunog siya sa bangin at napunta sa isang kakaibang pulang lugar. Sumunod si Tian ngunit nalaman niyang hindi gumagana ang kanyang eye magic sa Scarlet Area. May isang kuweba roon at pumasok si Sue ng mas malalim. Lumitaw ang isang batong tablet na nagsasabing ang Fire Cave ay masisilyuhan lamang kung isasakripisyo ang kalahati ng iyong cultivation. Walang pakialam si Tian sa kaparusahan at sinelyuhan ang kuweba. Maya-maya ay dumating si Jin na nakabawi na sa kanyang sugat. Galit na galit siya at pinabagsak si Tian. Sa loob ng kuweba, nawala ng malay si Sue dahil sa init at sinubukan siyang tulungan ni Meng. Kinuha nito ang kanyang alchemy pot at inilagay siya sa loob. Nanaginip si Sue tungkol sa pagtulong kay Jin at nagsimulang mangalap ng mga halamang gamot nang hindi namamalayan. Isinakripisyo ni Jin ang kanyang cultivation upang muling buksan ang kuweba. Natagpuan niya si Sue na walang malay sa sahig. Nagising si Sue at natuwa nang makita siya. Nang buksan niya ang kanyang kamay, nakita niya ang 3 pil. Sinabi ni Jin na mga yon ay mga pil na tumutulong upang maibalik ang cultivation. Hindi niya namalayang nagawa niya ang mga ito habang gusto niyang tulungan si Jin na gumaling. Uminom si Jin ng isa sa mga pil at naibalik ang cultivation na isinakripisyo niya upang buksan ang kuweba. Natuwa si Sue dahil sa mga pil na ito ay kwalipikado na siya para sa kaganapan ng Grandmaster. Dumating ang araw ng kaganapan at balak ng magkapatid na Liao na ilantad si Sue. Ang Crown Prince ang naging host at ipinaliwanag ang mga patakaran. Bawat pamilya ay maaaring magpadala ng isang tao upang magsumite ng elixir na kanilang ginawa. Kung sapat ang kalidad ng elixir, magliliwanag ang kaldero at papayagan silang lumahok sa kaganapan. Madaling nakapasa si Liao gamit ang kanyang elixir at pumasa rin si Shoaxi. Nang si Sue na ang turn, sabay na itinapon ni Liao at Alan ang kanilang mga elixir. Humanga ang karamihan sa asul na liwanag ni Liao, ngunit ang elixir ni Sue ay nagliwanag ng kulay lila, ang pinakamataas na antas na posible. Bago pa makapasok si Sue, itinuro ni Liao na si Shoaxi ay nasa kompetisyon na at labag sa patakaran na may 2 miyembro ng isang pamilya na sumasali. Biglang isinagawa ng magkapatid ang kanilang plano na ilantad si Sue at sinabi nilang ampun lamang siya at wala siyang karapatang kumatawan sa kanilang pamilya. Ngunit bumaliktad ang plano nang tumalon si Jin sa entablado at sinabi na walang nilalabag na patakaran si Sue. Nagsimula ang susunod na round. Bawat kalahok ay binigyan ng 15 minuto at isang bowl na may random na sangkap upang gumawa ng elixir, at ang 4 na pinakamagaling ay aabante. Hinusgahan ng Grandmaster ang antas at kalidad ng bawat elixir. Nasa ika-5 pwesto si Sue at hindi sana makakaabante, ngunit umatras si Liao at nakuha ni Sue ang kanyang pwesto.
Ang susunod na laban ay isang deathmatch na walang patakaran. Nakaharap ni Su si Shoaxi at agad nitong nakuha ang kalamangan habang ibinabato ang kanyang aura kay Su. Nagtaka si Jin kung paano biglang naging napakalakas ni Shoaxi. Pinagsama ni Su ang kanyang wood at fire elements upang gumawa ng latigo, ngunit hindi yun sapat upang basagin ang atake ni Shoaxi. Nagsimulang magdiwang si Shoaxi ngunit inilabas ni Su ang kanyang elixir at kinain ito. Nagbigay ito sa kanya ng biglang pagtaas ng kapangyarihan. Ginamit ni Su ang kanyang space magic, winasak ang magic ni Shoaxi at nilinis ang kanyang madilim na kapangyarihan. Habang nanonood si Jin, napansin niya ang isang kainahinalang tao na tumutulong kay Shoaxi at hinayla niya ito. Ibinunyag na miyembro ito ng Assassin's Clan na matagal nang humahabol kay Jin mula pa noong bata siya. Nang susubukan ni Jin na tanggalin ang maskara nito, gumamit ang lalaki ng teknik at nakatakas. Nagsimula ang huling kaganapan. Dinala sila sa isang underground maze, ngunit nakilala ni Liao ang lugar. Nasa ilalim sila ng mga lagusan sa ilalim ng palasyo ng kanyang pamilya. Pinapahanap sila ng Firestone. Nakuha ni Meng ang Firestone na nakatago sa pader. Natagpuan sila ni Liao at nagawa niyang buhayin ang mga bitag sa maze, naghunog ng malalaking bato kay Su. Gamit ang kanyang scarf, ninakaw ni Liao ang Firestone mula kay Su at naghunog pa ng isa pang bato sa kanila. Nagtaka si Su kung paano niya na-activate ang mga bitag. Ngunit sinabi ni Liao na malamang ay tinutulungan siya ng Grandmaster upang manalo. Bumalik si Liao mula sa maze at ibinigay ang Firestone sa Grandmaster. Ngunit bigla silang naputol ng isang babae. Ipinakilala siya bilang si Anne, ang Miss Fairy mula sa Demonic Clan. Ipinaliwanag niya na 15 taon na ang nakalipas ay pinilaya ng Grandmaster ang kanyang pinakamatandang disipulo at nangakong bibigyan siya ng kapalit. Dinala si Liao at dahil wala na siya, napili si Su bilang disipulo ng Grandmaster. Dumating ang Grandmaster at si Su sa Yanlo Peak. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa lugar, ngunit hindi pinayagan si Su na pumasok sa kanyang bahay. Binigyan niya ito ng isang aklat tungkol sa mga halamang gamot at sinabi na kailangan niya itong isaulo sa ibang lugar. Handa nang sumuko si Liao at tinawag si Yan na kanyang master. Naglagay si Yan ng isang spell sa mukha ni Liao na magpapakita ng kanyang tunay na anyo, ngunit nalito si Liao. Pagkalipas ng isang buwan, naisalo na ni Su ang aklat. Sinubak siya ng Grandmaster at itinulak siya mula sa bangin. Nag-focus si Su at nagawang magbukas ng portal. Binati siya ng Grandmaster at napagtanto ni Su na tinuturuan siya nito ng paggawa ng potion at space magic ng sabay. Hinahanap ni Su ang Grandmaster ngunit naalala niyang bawal siyang pumasok. Nakita niya ang isang painting ng babae na tila gumagalaw at nausisa siya. Napansin niyang hawak ng babae ang parehong sandata tulad niya. Biglang lumitaw ang Grandmaster at nagulat si Su, at aksidente niyang nasugatan ang painting. Nakaramdam siya ng matinding konsensya at nag-isip kung paano babawi sa kanyang master. Tiningnan niya sa aklat kung ano ang ginamit sa paggawa ng painting at nalaman niyang gawa ito sa mga dahon ng acacia tree na matatagpuan lamang sa Forbidden Dark Forest. Dumating si Su sa Dark Forest at habang nag-e-explore siya ay may isang batang babae na tumatakbo palabas habang hinahabol siya ng isang golan. Nakipaglaban si Su sa golem at inatake ito gamit ang kanyang apoy ngunit kaunti lamang ang epekto nito. Nagbukas si Su ng portal upang umatras at tumalo ng babae papasok kasama niya. Pinasalamatan ng babae si Su sa pagliligtas sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang si Mei. Hindi nagtagal ay inatake sila ng mga ugat ng puno, ngunit hinablat si Su ng isang ugat mula sa likuran at kinaladkad palayo. Dinala ng mga ugat si Su sa puno ng akasya at nakiusap siya na makakuha ng ilan sa mga dahon nito. Ngunit pinilit siya ng puno na kainin ang bunga nito, at sinabi ni Su na ang puno ng akasya ay tumubo sa loob ng ating inner space. Lumitaw ang babae mula sa pintura ng Grandmaster at doon natin nalaman na si Hong Yin ang ating disipulo. Pareho silang naglaho at isang maliit na sanggol ang lumitaw. Napagtanto ni Su na ito ay mga alaala ng puno at nagsimula itong makipag-usap sa kanya. Nais ng puno na maging amo nito si Su upang makapaglakbay ito kasama niya gamit ang kanyang espasyo. Samantala, natagpuan ni na Mei at ng mga lalaki si Su ngunit wala siyang malay dahil nasa loob siya ng ating inner space. Inatake sila ni Lyle at ng kanyang amo. Nahuli si Su at natalo si Mei ngunit nagawa niyang magpadala ng isa sa kanyang mga crane upang humingi ng tulong. Nang magising si Su ay natagpuan niya ang sarili na nakakulong kina Liao at sa kanyang amo. Ginamit ni Liao ang potion na nagpapakita ng mukha kay Su at si Yen ay pumunta upang maghanda para sa pagdating ng Grandmaster. Isang maskara ang nabuo sa mukha ni Su at nasisiyahan si Liao sa kanyang paghihirap, ngunit tinukso siya ni Su at sinabing itinatago niya ang kanyang mukha dahil naging pangit na siya.
Samantala, natanggap ni Jin ang sulat ni May na nagsasabi ng kalagayan ni Sue at agad siyang nagmadaling hanapin siya. Tahimik na binuksan ni Sue ang kanyang espasyo at nagsimulang kumalat ang mga ugat ng puno. Sumabog palabas ang mga ugat at nahuli si Lyle. Ngunit sinabi ni Liao na hindi siya makakatakas sa barrier ng kanyang amo. Sinabi ni Sue kay Lyle na kung tutulungan niya siyang makatakas ay ibibigay niya sa kanya ang bunga ng puno ng akasya na kayang magpagaling ng lahat ng sugat at karamdaman. Tinunuman siya ni Liao na makatakas at ibinigay ni Sue sa kanya ang bunga, ngunit lumitaw si Yen sa likod nila. Masyadong malakas ang mahika ni Yen at napabagsak niya si Liao. Nalaman ni Sue ang lihim sa likod ng barrier. Lumikha siya ng isang mahiwagang kampana na tumunog at sumire sa barrier at sabay-sabay silang nahulog mula sa bangin papunta sa dagat. Samantala, dumating sina Jin at Lee sa madilim na kagubatan. Nalaman natin na si May ay may parehong amo tulad ni Jin. Hindi sila sigurado kung saan dinala si Sue kaya nagpasya silang maghiwalay. Dumating si Jin sa Twilight Mist at nalaman niyang hinahanap din ng Grandmaster si Sue. Sinabi ng Grandmaster kay Jin na hanapin si Sue ngunit binalaan siya na maaaring hindi na siya ang parehong Sue. Lumutang si Sue sa ilang kahoy at may dumaan na barko. Nailigtas siya at nang magising siya ay pumasok sa silid ang isang lalaki. Nagulat siya nang makilala niya ito bilang si Yun, ang kanyang kasintahan na nagtaksil sa kanya. Sinabi nito na huwag siyang matakot ngunit umatras si Sue palayo sa kanya at natamba. Tumingin siya sa salamin at nakita niyang nagbago ang kanyang mukha. Ipinaliwanag niyo na siya ang parehong tao mula sa kanyang nakaraan ngunit ito ang kanyang orihinal na mundo. Naiwan si Sue na nagtataka kung sino ba talaga siya. Nakita natin si May habang hinahanap niya si Sue. Tinukso siya ni Ling dahil may suot siyang kawali sa kanyang ulo. Ngunit sinabi ni May na dahil sa kanya kaya nawala si Sue at hindi niya ito tatanggalin hanggat hindi nila siya natatagpuan. Lumitaw si Jin at sinabi sa kanila na maging seryoso. Sinabi niyang nagpadala siya ng mahigit 100,000 lalaki upang hanapin si Sue sa buong kaharian. Sinabi rin ni Ling na nag-recruit siya ng 30,000 mersenaryo upang tumunong sa paghahanap sa buong lupain. Naghiwa-hiwalay sila upang ipagpatuloy ang paghahanap at nanumpa si Jin na mahahanap si Sue kahit ano pa ang mangyari. Samantala, isang grupo ng mga mamamatay tao ang tumatakas habang hinahabol sila ni Grandmaster Hong Yin. Alam nilang wala silang laban sa kanya at humiling sila ng mabilis na kamatayan dahil ipinagbabawal ng assassin clan na ibunyag ang kanilang mga lihim. Ngunit inilabas ng Grandmaster ang isang puting token at kinilala siya ng mga assassin bilang White Lord. Dahil dito ibinunyag nila ang lokasyon ni Sue at sinabing kasama siya ni Hyun, ang prinsipe ng bansang Xijing. Sa barko, nakipagkita si Sue kay Hyun at naghanda ito ng hot pot na katulad ng kinakain nila sa kabilang mundo. Nagkaroon si Sue ng flashback noong siya at ang ibang mga batang iniwan ay inampon upang maging mga assassin. Nalulungkot si Sue ngunit pinasaya siya ni Hyun gamit ang hot pot at nangako silang mananatili sa isa't isa magpakailanman. Sinubukan niyo na ipaalala kay Sue ang kanilang pangako ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Sue dahil pinagtaksilan siya nito. Ipinaliwanag niyo na siya ay mula talaga sa mundong ito at nang saksakin niya si Sue ay iniwasan niya ang mahahalagang bahagi ng katawan nito. Iyon ang kanyang huling paraan upang mapaganya ang Dragon's Ring upang makabalik siya sa mundong ito. Sinabi ni Sue na ang tanging dahilan kung bakit siya kasama niya ay upang malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bigla silang naalerto ngunit isa lamang itong tagapaglingkod. Lumabas si Sue at sumunod si Yun. Nakakita si Sue ng kakaibang ibon at ilang barko sa abot tanaw. Sinabi niyo na ang ibong yun ay may napakagandang paningin at karaniwang ginagamit ng mga especially iya. Dahil sa hinalang may sumusunod sa kanila. Inutusan niya ang kanyang tagapaglingkod na si Jia na hanapin ang pinakamalapit na daungan. Pagdating sa daungan ay nagtayo sila ng kampo sa kagubatan. Sinabi niyo na inatasan siyang maging kaibigan ni Sue sa Earth at alam ng kanyang ama ang tunay nitong pinagmulan kabilang ang kanyang mga magulang. Sinubukan niyo na ilihis ang kanyang atensyon sa paglubog ng araw ngunit sinabi ni Sue na tapos na ang kanilang panahon kaya dapat na siyang tumigil sa pagsubok na mapalapit muli sa kanya. Kinagabihan, palihim na umalis si Sue ngunit nahuli siya ni Jia. Sinabi ni Sue na pupunta lang siya sa banyo ngunit iginiit ni Jia na sasamahan siya. Mukhang may nagmamasid sa kanila kaya pinakawalan ni Sue ang puno ng akasya at bumalik kasama si Jia. Samantala, lumaki ang puno ng akasya at nahuli ang mga especially iya na sumusunod sa kanila. Sila pala ang mga lalaking ipinadala ni Jin upang hanapin si Sue. Naghatid ang puno ng mensahe mula kay Sue sa Grandmaster na kaya niyang ayusin ang kanyang pintura at humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makakabalik. Napagtanto ng mga lalaki na natagpuan nila si Sue at agad nilang ipinadala ang balita sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan habang papunta sila upang makipagkita sa ama niyon ay bigla silang inatake ng mga paper crane.
Lumitaw si Ling at May sa harap ni Su ngunit hindi nila siya nakilala kaya mabilis silang humingi ng paumanhin at umalis. Biglang kumidlat at lumitaw si Jin. Niyakap niya si Su dahil sa wakas ay natagpuan na niya ito. Ngunit nang makita ni Lee ang kanyang mukha ay nagduda siya. Hinablat siya gamit ang kanyang kidlat at tinanong kung sino siya. Mukhang mapapahamak si Su ngunit pinigilan ito ni May sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang mga bisig at pagbabalik sa kanyang inner space. Nang mapansin ito ni Jin ay naalala niya ang babala ng Grandmaster na maaaring hindi na siya ang parehong Su kapag natagpuan niya ito. Nang mapagtanto niyan si Su ngayon ay sinabi niyang gaano niya ito na-miss. Ngunit dumating si Yun at hinawakan ang kabilang kamay ni Su at nagsimula silang mag-away tungkol sa kanya. Sa huli ay pinatigil ni Su ang away at tinanong ni Jin kung bakit siya nanatili kay Yun sa halip na bumalik sa kanya. Sinabi niya na may sagot si Yun tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Iginiit ni Jin na sasama siya at napilitan si Yun na payagan ito. Nagpahinga sila para sa hot pot at nagkwento si Yun ng mga alaala niya kasama si Su kaya nagselos si Jin at muli silang nag-away. Ngayon naman tungkol sa pagbibigay ng pagkain kay Su. Samantala sa Hell City, nakipagkita ang amo ni Jin sa kanyang isa pang disipulo na si Sean. Binabalak nilang tulungan si Jin na maaga ang trono ngunit pinagalitan ng amo si Sean dahil nabigo siya sa kanyang misyon. Habang lumalabas si Sean sa silid ay napansin niya si Liao na papasok sa silid ng amo na may tabing ang mukha. Pagkatapos ay hinarap ni Sean si Lyle at tinanong kung bakit siya may tabing. Ipinaliwanag niyang may peklat ang kanyang mukha at nais siyang tulungan ni Sean na makuha ang hustisya ngunit sinabi ni Liao na hindi na ito mahalaga. Nagulat si Sean kung gaano na siya naging mature. Umalis si Liao ngunit habang ginagawa niya yun ay dumaan ang Grandmaster at nagtaka siya kung pumunta rin ba ito upang makita ang kanyang amo. Samantala, nakilala natin ang emperador habang pinapagalitan niya ang Crown Prince. Nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo tungkol sa asawa ng prinsipe dahil hindi binibigyan ng emperador ang kanilang pagsasama ng basbas. Habang umaalis ang Crown Prince sa palasyo ay alam niyang may sumusunod sa kanya habang lumitaw ang isang paper talisman. Umakyat si Su at ang grupo sa isang bundok na nababalutan ng niebe upang makarating sa kabisera ng Shijin. Mukhang nahihirapan si Jin dahil sa isang kondisyon ngunit itinatago niya ito sa iba. Bigla silang inatake ng isang pangkat ng mga mababangis na hayop at naging malaking hamon ito sa kanila. Nagawa ni Jin na pigilan ang mga ito ngunit naapektuhan siya ng kanyang kondisyon. Nagkahiwa-hiwalay ang grupo at inakay ni Jin si Su palayo ngunit bumalik si Su upang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Binuhusan niya ang sarili ng banal na tubig upang maakit ang lahat ng mga hayop sa kanya. Nang tumalon ang mga ito sa kanya ay nag-teleport siya palayo at dinala sila sa gilid ng bangin habang kumakapit sa puno ng akasya at nahulog sa tubig ang mga hayop. May natirang isang hayop at nailigtas siya ni Jin sa tamang oras ngunit nawalan siya ng malay. Hinalikan siya ni Su at dinala sa kanyang espasyo upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Nanumpa si Su na gagamutin siya kapag naging mas malakas siya. Pagbalik nila mula sa inner space ay tiningnan ni Su si Jia ngunit bigla niya itong itinali gamit ang mga sanga ng akasya at sinabing alam niya ang ginawa nito. Naglagay pala ito ng espesyal na pampalasa sa kanilang pagkain na umaakit sa mga snow beast na karaniwang mapayapa. Sinabi niyang gusto niyang tulungan si Yun sa pamamagitan ng paghiwalay kay Su kay Jin. Nang handa nang umatake si Jin ay dumating si Yun upang ipagtanggol siya. Pinabayaan na lamang ito ni Su ngunit binalaan si Yun na huwag gunuhin ang kanyang mga kaibigan. Habang nagpapatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay ay nagpasalamat si Jia kay Yun sa pagprotekta sa kanya ngunit may hinala siya at naglagay ng mahika sa kanya upang pahinain siya. Pagdating nila sa palasyo ng Shijin ay nakita nilang madilim ang loob. Nadama ni Jin na may 50 tao sa mga anino ngunit biglang may mga paputok at lumitaw si Haring Aliang. May buong palabas habang kumakanta siya upang salubungin si Su at sinabing mahigit 1 dekada na mula nang huli niya itong makita. Sinabi niyang tawagin siyang tito dahil kaibigan siya ng kanyang ina. Tinanong ni Su kung paano niya kilala ang kanyang ina at nagsimulang muling kumanta ang hari. Noong bata pa ang hari ay tumakas siya sa palasyo upang tuklasin ang mundo ngunit nauwi siyang walang pera at nag-iisa. Doon niya nakilala ang ina ni Su na nagpakain sa kanya at tumulong upang makabalik siya sa kanyang bansa. Nang siya ay maging hari ay nangako siyang tutulungan niya ito anumang oras. Ang huling beses na nakita niya ito ay dinala nito si Su at sinabi na marami siyang kaaway kaya hiniling niya sa hari na gamitin ang Dragon's Ring upang ipadala si Su sa Earth kung saan siya magiging ligtas. Pagkatapos ay ipinadala rin niya ang sarili niyang anak na may utos na saksakin si Su kapag dumating ang tamang oras. Nalilito si Jin kung bakit kailangang saksakin siya at ipinaliwanag niyo na tumutugon ang Dragon's Ring sa galit at ang masaksak ng kanyang minamahal ay maaaring magdulot nito. Tinanong ni Ring ang hari kung alam ba niya kung nasaan ang ina ni Su.
ngunit sinabi niya na wala siyang ideya. Gayunpaman, sinabi ng hari kay Sue na ang huling kahilingan ng kanyang ina ay tulungan siyang hanapin ang blood ginseng na kapag kinain ay magpapahintulot kay Sue na mamana ang pamana ng kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, wala ring swerte ang hari sa paghahanap nito at wala ring alam ang kanyang mga kaibigan. Pagkarinig ng lahat ng ito, gusto ni Sue na magkaroon ng oras upang pag-isipan ang lahat. At sinabi ni Yin na espesyal niyang inihanda ang kanyang silid. Nang tingnan ni Sue ang silid, nakita niyang puno ito ng mga bagay mula sa kanyang nakaraan. May isang lipstick na nagpapaalala sa kanya noong binigyan siya nito bilang regalo dati. Ngunit ngayon ay itinapon na niya ito. Inakala ni Meng na pagkain yun at kinagat pa, ngunit agad siyang nadismaya. Gusto ni Sue na tingnan ang kanyang herb book upang hanapin ang tungkol sa blood ginseng, ngunit pinaalala ni Meng sa kanya na itinapon na niya yun. Wala nang pagpipilian si Sue kundi isulat muli ang laman ng aklat na kabisado niya. Samantala, sinabi ni Jin kay Lei na maghanap ng impormasyon tungkol sa blood ginseng at umalis ito upang kontakin ang kanyang mga mersenaryo. Sa kabilang banda, nalasing si Mai at patuloy na humihingi ng mas maraming inumin. Sinabi ng mga tauhan na wala na silang alak, kaya naghanap siya mag-isa. Habang pag-alagala siya, nakatagpo niya ang hari, si Yunan, at si JIA na mukhang abala sa pagplaplano. Sinabi ng hari na magpapadala siya ng mas maraming alak sa kanyang silid. Ngunit habang umaalis si Mai ay lihim siyang nagpadala ng papel na ibon upang malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Samantala, matagumpay na naalala ni Sue ang mga katangian ng blood ginseng na tila nagbibigay ng napakalaking benepisyo sa mga space sorcerer. Biglang may pumasok sa silid sa pamamagitan ng bintana, at nalaman ni Sue na si Jen lamang yon. Tinawanan niya ang magulo nitong itsura at binigyan siya ng bagong damit. Nabighani si Jin sa bago niyang kasuutan at sinabi sa kanya na kalimutan na si Yon. Malapit na sana silang maghalikan, ngunit biglang dumating sina Mai at Lee at sinabi nilang may balita sila. Nagalit si Jin at kinuryente sila dahil sinira nila ang sandali niya kay Sue. Pinarusahan niya sila at pinilit si Ling na buhatin si Mai nang hindi hinahayaang dam-aikit ang kanyang paa sa lupa. Iniulat ni Ling na ang blood ginseng ay isa sa mga kayamanang iaalok ngayong taon ng Mushan Mansion. Ikinwento niya na noong sinaunang panahon, may isang lalaking tinawag na Mr. Muna nakatagpo ng isang mahiwagang lupain kung saan tumutubo ang mga bihirang halaman at kayamanan. Doon niya itinayo ang kanyang bahay, ngunit madalas itong salakayin ng mga taong naghahanap ng kayamanan. Sa huli ay gumawa siya ng kasunduang pangkapayapaan na buksan ang kanyang bahay isang beses bawat taon at maglabas ng 100 kayamanan upang hanapin at pagagawan ng mga tao. Samantala, iniulat naman ni Mai ang narinig niya. Nagreklamo si Jia sa hari tungkol kay Yun na halos ikamatay niya dahil kay Jin, at nagbanta siyang gagamitin muli ang kanyang spell laban dito. Sinabi ng hari na pareho silang may kasalanan at pinaalalahanan silang nagtatrabaho sila sa isang gawain na maaaring magbago sa mundo. Binalaan niya silang gawin ng maayos ang kanilang trabaho kung hindi ay papalitan sila. Biglang pumasok si Ian sa silid at agad siyang pinigilan ni Jen at Sue. Dumating siya upang sabihin ang katotohanan kay Sue. Sinabi niya na kilalangan ng kanyang ama ang kanilang ina ngunit hindi nito sinasabi ang buong katotohanan. Binalaan niya sila tungkol kay Jia at sinabing hindi ito isang ordinaryong lingkod. Iminungkahi niyang habulin nila ang blood ginseng, ngunit ayaw ni Jin na isama siya. Ipinaliwanag ni Hin na kung hindi nila isasama sina Ian at Jia, maghahinala ang hari at magpapadala ito ng mga taong lihim na susunod sa kanila. Kaya pumayag si Sue na isama sila kahit tutol si Jin. Kinabukasan, pinaalis sila ng hari at naglakbay sila patungong Mushan Mansion. Nagtaka si Ling kung bakit hindi na lang sila lumipad. Ngunit sinabi ni Ian na kailangan nilang magtipid ng lakas upang harapin ang mga bitag at hadlang sa mansyon. Habang naglalakbay sila, isang malaking bato ang bumagsak. Ginamit ni Jin ang kanyang kidlat upang sirain ito, ngunit nang sumabog ito ay lumikha ng kakaibang ulap. Isa itong kakaibang lason, ngunit iniligtas si Sue ng acacia tree gamit ang buma nito. Biglang nahuli si Sue at hinayla palayo. Sumigaw siya at tinanong si Liao kung nakikipagtulungan ba siya kina Yun at Jia. Ngunit sinabi ni Liao na naroon siya upang humingi ng isa pang buma ng akasya. Gumaling na ang karamihan sa kanyang mga sugat ngunit may isa pang natitira. Handa siyang ibigay ang kahit ano kapalit ng buma, ngunit naalala ni Sue na sinubukan siyang patayin ito kaya tinanggihan niya. Sa halip ay ibinigay niya ang buma upang pagalingin ang kanyang mga kaibigan at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nakarating ang grupo sa pasukan ng Mushan Mansion ngunit tila sarado ito. Sinubukan ni Ling na basagin ito gamit ang lakas ngunit hindi gumana. Lumitaw si Ming na nakaramdam ng kayamanan at hinayla si Sulan papasok. Napansin ng iba na ipinagbabawal ang mga sandata kaya mabilis silang sumunod kay Sue sa loob.
Nawala rin si Ming dahil ipinagbabawal ang kanyang kakayahang makahanap ng kayamanan. Magulo sa loob ng mansyon habang ang mga tao ay naghahanap at nag-uunahan sa mga kayamanan. Kasama sa mga naglalaban ng magkapatid na Leia, biglang may lalaking nakamaskara na nagpakilalang nakuha na niya ang blood ginseng at mabilis na tumakbo. Pagkarinig nito, sinabi ni Jin sa grupo na habulin siya. Hinabol nila ang lalaki at ginamit ni Su ang kanyang space magic upang maunahan siya. Sinubukan niya itong hulihin gamit ang Akasha Tree ngunit nakaiwas ito at tumakbo sa ibabaw ng tubig. Lumitaw si Liao at inalok na hulihin ang lalaki kapalit ng bunga ng Akasha. Dumating si Su mula sa likod ngunit nakatakas muli ang lalaki at napunta si Su sa isang awkward na sitwasyon kasama si Liao. Dinala sila ng lalaki sa isang pulang bukirin at bigla itong nawala. Habang nag-iimbestiga ang iba ay bigla silang nailipat sa ibang lugar. Natagpuan nila ang sarili sa isang misteryosong kagubatan. May kakaiba itong pakiramdam at napagtanto nilang napapalibutan sila ng mga demonite trees. Ang mga demon eyes ay umatake upang higupin ang kanilang spirit power. Madali nila itong nilabanan ngunit tila napakarami nila. Kalaunan ay kumapit ang ilan kay Su at sinipsip ang kanyang lakas. Nanghina si Su at sinalakay siya ng maraming mata, ngunit iniligtas siya ni Liao at muling humingi ng bunga ng Akasha. Nagtaka si Su kung bakit mahalaga ang kanyang anyo ngunit ibinigay pa rin niya ang bunga at agad umalis si Liao. Muling lumitaw ang misteryosong lalaki at nang habulin siya ng grupo ay lumubog siya sa tubig. Nahulog silang lahat at muling nailipat sa ibang lugar. Sa pagkakataong ito ay napunta sila sa isang tulay na natatakpan ng hamog. Hindi sila sigurado kung tatawid ba sila, ngunit nagbuluntaryo si Gia na mauna. Ipinadala ni Su ang Akasha Tree bilang backup. Habang tumatawid si Gia, biglang may kadena na humila sa kanya. Kahit sinubukang iligtas siya ng Akasha Tree ay nabali ang sanga nito. Tumawid ang grupo at nakita nilang maayos naman si Gia. Napunta sila sa panloob na bahagi ng mansyon kung saan nakatago ang pinakamahuhusay na kayamanan at kung saan nakatira ang may-ari. Nang pumasok sila, nakita nilang puno ito ng kayamanan. Muli nilang nasalayan ang lalaki ngunit nang sundan nila ito ay dead end lamang ang kanilang nakita. Samantala, ipinakita ng misteryosong lalaki ang kanyang tunay na pagkatao bilang Crown Prince at sumama siya sa kanyang asawa na si Yua, ang may-ari ng mansyon. Tinanong siya ni Yua kung ano ang ginagawa niya at sinabi ng Crown Prince na pinapanood lamang niya ang mga taong nag-aagawan sa kayamanan. Ngunit nalaman ni Yua na matagal na niya itong pinagmamasdan gamit ang kanyang magic mirror at nagalit siya dahil dinala nito ang isang grupo sa mga lihim na teleportation point papunta sa inner area. Sinabi ng Crown Prince na alam niyang nalulungkot siya dahil bihira lang may makarating sa inner area, kaya nagdala siya ng ilang tao upang aliwin siya. Natuwa si Yua at humingi ng paumanhin sa kanyang galit. Ngunit bigla nilang narinig sina Jin at yun na pinag-uusapan si Su sa salamin. At napagtanto ni Yua na tinutulungan ng Crown Prince ang kanyang dating kasintahan. Nagnalit si Yua at pinindot ang pulang button. Nagsimulang manginig ang silid at nailipat ang grupo at bawat isa ay nakulong sa isang barrier. Sinubukan ni Jin na gamitin ang kanyang kidlat upang makawala ngunit hindi gumana. Sinubukan ni Su ang kanyang space magic ngunit hindi rin gumana. Ipinaliwanag ni Yuon na ang barrier ay gawa sa espesyal na jade na humaharang sa karamihan ng magic. Biglang lumitaw ang isang swarm ng demonized creature sa bawat espasyo. Mas malalakas sila kaysa sa mga nakaharap nila sa kagubatan at kaya nilang magbago ng anyo at mag-adapt. Nilabanan ni Jin ang isang ahas at nasira niya ito ngunit nagbagong anyo ito bilang tao. Habang nahihirapan ang lahat laban sa Demon Eyes, biglang nawala ang mga ito. Isang malaking disco ball ang bumagsak at gumawa ng enranding pagpasok si Yua. Ipinakilala niya ang sarili bilang ika-186 na pinuno ng pamilya mo. Ipinakita rin ang Crown Prince. Dahil dinala sila rito para sa kanyang aliwan, nagpasya siyang magsaya. Pinili niyang magsimula kay Su at ibinalik ang kanyang lakas upang maging patas ang laban. Hinamon niya si Su, kung matatalo siya ni Su bago maubos ang insenso, palalayain niya silang lahat at ibibigay pa ang blood ginseng. Ngunit kung matatalo si Su, papatayin ang lahat ng kanyang kaibigan. Sinindihan ang insenso at nagsimula ang laban. Inatake ni Su gamit ang apoy ngunit nakaiwas si Yua at gumamit din ng apoy laban sa kanya. Ginamit ni Su ang space magic upang umatake mula sa likod, ngunit gumamit din si Yua ng space magic. Nag-teleport si Yua sa paligid ni Su habang nilalaro siya at itinulak sa lupa. Ibinunyag ni Yua na ang kanyang disco ball ay may kakayahang kopyahin ang lahat ng atake upang magamit niya. Malapit nang maubos ang insenso at nagpanik ang Crown Prince. Tumingin siya kay Gia na bahagi ng Assassin Clan ngunit wala siyang magawa. Napansin ni Yua ang kakaibang kilos ng Crown Prince at inisip niyang inaakit siya ni So.
Sa galit, nagpasya si Yua na patayin ang mga kaibigan ni Su. Sinaksak silang lahat at naduraj ang puso ni Su. Hinagupit siya ni Yua habang gumagapang siya papunta kay Jen. Nagkaroon sila ng sandali ngunit pinutulyo ni Yua habang tinatapos si Jin at patuloy na hinahagupit si Su. Nawala ng malay si Su at pumasok sa kanyang inner space. Sinabi ng Akasha Tree na may paraan pa upang manalo. Nawala ng pag-asa si Su ngunit ipinaliwanag ng puno na nagtanim si Liao ng binhi mula sa bunga na ibinigay ni Su kaya mayroon silang ekstrang sanga sa labas na magagamit bilang lihim na sandata. Sumabog mula sa lupa ang Akasha Tree at natagpuan din ito ang blood ginseng. Nagulat si Yua na natagpuan na ang ginseng at sa labas ay tila umuula ng dugo. Hiniling niya na ibalik ang ginseng habang inaatake si Su gamit ang iba't ibang kayamanan. Ngunit nagawa ni Su na iwasan o harangin ang lahat ng atake. Lumapit siya sa blood ginseng ngunit ipinakita ni Yua na buhay pa si Jin at ginawa niya itong hostage. Sinabi ng Crown Prince kay Su na piliin ang blood ginseng at sinabi ni Jin na nagtitiwala siya sa kanya. Pinili ni Su ang blood ginseng at pinatay ni Yua si Jin. Nagsimulang gumawa si Su ng isang timpla sa kanyang alchemy pot habang sinusubukan siyang pigilan ni Yua. Doon nalaman na ang blood ginseng ay nagbibigay sa isang space sorcerer ng kapangyarihang bumalik sa nakaraan. Si Su ay bumaba sa kanyang palayok at lumabas na nagising na ang kanyang mga kapangyarihan. Bumalik siya sa nakaraan ilang sandali bago siya saksakin ni Yula gamit ang puno ng akasya. Habang ang dugo ay lumulutang sa hangin, bumuo ito ng isang espada at pumasok sa isip ni Su. Pagkatapos nito, nakita ni Su ang Crown Prince na palihim na umaalis at hinarap niya ito. Sinabi ng prinsipe na nagtatrabaho siya ng lihim upang tulungan siya. Sinabi niya na nakipagtulungan siya kina King Ayang, Yon, at sa Assassin Clan. Sinabihan nila siyang akitin si Yula at kumbinsihin itong ilagay ang blood ginseng bilang premyo. Ipinangako niya na wala siyang masamang intensyon at biglang naglaho si Su. Bumalik si Su sa nakaraan ngunit hindi niya makontrol ang kapangyarihan. Pinanood niya ang mga pangyayari ng nakaraang araw ngunit hindi siya makipag-ugnayan sa kahit sino. Sinubukan niyang kunin ang atensyon ni Jin ngunit hinayla siya ng isang hindi kilalang puwersa. Gayunpaman, nagawa niyang makalaban at nagsama ng isang patak ng dugo na lumipad papunta sa kanyang katawan. Nagising si Su sa katawan at natuwa siyang makita na buhay si Jin. Ikinandado niya ang pinto at hinulaan ang pagdating ni Nalang at Mai. Nagulat si Jin kung paano nalaman ni Allison na naroon sila. Pagkatapos ay sinabi ni Su kay Jen ang tungkol sa sakuna sa Mushin Mansion kung saan nasaksihan niyang mamatay ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa harap niya at wala siyang nagawa upang pigilan yun. Ngunit sinabi ni JYN na dahil buhay at malusog silang lahat, nailigtas niya ang lahat na nagbigay ginhawa sa kanya. Sasabihan na sana niya siya tungkol sa koneksyon ni King Elian sa Assassin Clan ngunit bigla siyang napahinto. Dumating si Yoon habang nag-aaway si Naling at May sa labas, at biglang pumasok si Jin habang buhat si Su. Humingi siya ng tulong kay Yen at dinala siya sa isang healing spring. Dumating din ang hari at agad niyang napansin ang marka ng blood ginseng sa ulo ni Su. Natuwa ang hari nang makita ito at nagkunwaring nag-aalala sa kalagayan ni Su. Sinabi ng hari na dinala niya ang pinakamahusay na mga manggagamot ng kanyang bansa upang tumulong at hiniling kay Jin na umalis muna upang makapag-alaga sila. Ngunit iginiit ni Jin na manatili sa tabi niya. Ang mga tauhan ng hari ay mukhang kaya na hinala at napapaligiran sila ng kadiliman na sinusubukan pukawin ang madilim na kapangyarihan ni Jin. Pinagmamasdan ito ni Ling mula sa malayo at nalaman natin na hinulaan ito ni JYN. Nakikisabay lang si Jin habang naghahanap sila ng paraan upang makatakas. Nagbabantay si Ling habang si Wame ay nagmamadaling humingi ng tulong sa Owl City. Pumasok siya sa bayan upang ipasa ang mensahe sa mga especially iyan ng Hill City ngunit natagpuan niyang patay na silang lahat. Nakilala niya ang isang babae bilang ikatlong elder na nagsabing ang kanilang spy network sa loob ng bansa ay nawasak. Imposibleng magpadala ng mensahe sa Owl City. At ang babae ay lumabas na isang traidor kaya nakipaglaban si May sa kanya. Samantala, sa spring, narinig ni Jin ang mga boses na nagsasabing kainin ang kapangyarihan ni Su. Nagsimulang lumabas ang kanyang madilim na kapangyarihan at nahirapan siyang kontrolin ang sarili. Sumali ang hari at ginamit ang kanyang mahika upang pilitin si Jen na atakihin si Su. Ngunit hinarang din ni Su ang atake gamit ang kanyang mahika na nag-activate habang pinapanood ni Yin at Jia. Tinawag ni Jia na tanga si Jin at ibinunyag na nakita niya ang plano nito. Nahuli niya si Ling na nagtatago sa mga puno at siya ang pumatay sa mga especially iyan ng Hell City. Tinukso niya si Yin tungkol sa pag-ibig kay Su kahit na dapat ay nagpapanggap lamang siya. Sinabi ni Yin na wala siyang pinagsisisihan ngunit ibinunyag ni Jia na kapag sinipsip ni Jen ang kapangyarihan ni Su ay marireset nila ang universo. Mawawala si Su at siya lamang ang mananatili.
Nagpatuloy ang ritual habang lumitaw ang isang bilog at nagsimulang tumaas ang tubig. Ngunit biglang tumigil ang lahat nang lumitaw ang Grandmaster. Nagulat ang hari nang makita siya at pinalipad ng Grandmaster ang lahat. Tumakas ang mga tauhan ng hari at ibinunyag ng Grandmaster si Nalin at may na nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanilang buhay. Hinarap ng Grandmaster ang hari na sinubukang labanan siya ngunit hindi siya umubra. Inihagis pa nito ang sariling anak sa kanya ngunit nahawakan siya ng Grandmaster. Nagkomento siya kung gaano kadaling isakripisyo ng hari ang sariling anak ngunit sinabi ng hari na kung makamit nila ang layunin, hindi na ito maaalala ng kanyang anak kapag nireset nila ang universo at ibinalik ang master ni Hongyun. Ngunit sinabi ng Grandmaster na kahit gusto niyang maibalik ang kanyang master, alam niyang laban ito sa kagustuhan nito. Patuloy niyang sinakal ang hari ngunit sinabi ng hari na ang Grandmaster ay ang White Lord ng Assassin Clan at ipinagbabawal sa kanya ang pumatay. Kahit hindi siya maaaring pumatay, nag-teleport ang Grandmaster sa hilaga at iniwan ang hari sa battlefield. Bumalik ang Grandmaster at inamin ang kanyang koneksyon sa Assassin Clan ngunit mas komplikado ito kaysa sa iniisip nila. Nagpa siya si Naling at may na magtiwala sa kanya matapos niyang iligtas ang kanilang buhay. Sinimulan niyang pagalingin si Jin ay kinagulat ni Ling kung bakit hindi niya inililigtas ang kanyang disipulo. Ipinaliwanag ng Grandmaster na nakikita niyang nakuha na ni Su ang blood ginseng at minsan ang binalik ang oras na may mga panganib at ang kanyang kalagayan ay lampas na sa kanyang kakayahang pagalingin. Tinanong ni Ling kung ano ang gusto ng hari sa kanila at ipinaliwanag ng Grandmaster na nais nilang pagsamahin ang Dark Blood ni Jin at ang Blood Space Powers ni Su upang lumikha ng Dark Space-Time Array na magpapahintulot sa kanila na kontrolin ang kapangyarihang baliktaran ng oras at baguhin ang kasaysayan. Nagising si Jin at sinabi na gagawin niya ang lahat upang iligtas si Su. Sinabi ng Grandmaster na upang mailigtas si Su kailangan nilang bumalik sa Mashian Mansion kinabukasan. Naghihintay si Lial sa mga bundok ngunit lumipad lamang ang grupo lampas sa kanya. Sa Mushan Mansion, inaakit ng Crown Prince sa mga tao gamit ang blood ginseng ngunit dumaan lang ang grupo sa kanya. Naiwan siya kasama ang ibang treasure hunters at agad na tumakbo palayo. Mabilis na nalampasan ng grupo ang lahat ng teleportation points at nakarating sa inner area. Pagdating nila, nakilala ni Mei si Yuan na tila may ibang itsura. Nagulat si Yula at nahulog ang kanyang pagkain ngunit nasalo ito ni Mai. Nagpasalamat si Yula at ipinakilala ang sarili bilang pinuno ng Mu family at inalok si Mai ng gantimpala. Hiningi ni Mai ang blood ginseng at masaya itong pumayag. Inilabas niya ang blood ginseng at sinimula ng Grandmaster ang kanyang proseso kay Su. Bumalik din ang Crown Prince ngunit may dala siyang isang mob. Namangha silang lahat nang makita ang blood ginseng at gusto nila itong kunin para sa sarili ngunit pinigilan sila ni na JYN at ng iba habang naglalaban. Habang naglalaban sila, nagsanib ang blood ginseng sa katawan ni Su dahil sa spell ng Grandmaster at nagising si Su habang humaapaw ang kanyang kapangyarihan. Napatitig ang lahat sa gulat at paghanga habang maraming beses na nag-level up si Su dahil sa blood ginseng at agad naging isang Grandmaster level space sorcerer sa kanilang inner space main. Nag-develop din ang Akasha Tree at nag-evolve si Mei sa bagong anyo. Tumalon ang mga treasure hunters kay Su ngunit tinangay sila ng kanyang kapangyarihan at tumakas. Namangha si Mei sa pagunlad ni Su at agad nagpasalamat si Su sa Grandmaster sa pagliligtas sa kanya. Binalaan siya ng Grandmaster tungkol sa panganib ng pakikialam sa oras. Dumating si Yu kasama ang prinsipe at nakita ni Su ang bagong anyo nito. Sinabi ng Grandmaster na mayroon din siyang kapangyarihang burahin ang pag-iral ng isang tao at nagawa na niya ito nang patayin niya si Yula sa kabilang timeline. Sinabi ni Su na wala siyang pagpipilian dahil pinatay ni Yu ang kanyang mga kaibigan ngunit sinabi ng Grandmaster na kahit ano pa ang dahilan, ang pagbura sa isang tao ay isang tabu at yun ang dahilan kung bakit siya pinarusahan. Binalaan siya na sa susunod ay maaaring hindi na niya siya mailigtas. Pagkatapos ay binati niya si Su sa pag-advance sa Grandmaster level, isang bagay na karaniwang tumatagal ng 20 taon. Sinabi niyang handa na siyang manahin ang legacy ng kanyang ina. Ibinunyag niya na ang kanyang ina ay ang babaeng nasa kanyang painting at ipinaliwanag na ang mundo ay binubuo ng 3 realm, ang human realm, ang spirit realm, at ang God realm. Ang ina ni Su ay ang diyosa ng espasyo na si Yinwa at kahit papaano ay napunta siya sa human realm. Inexplore niya ang mundo at kumuha ng 2 disipulo, ang Grandmaster at isang lalaking nagngangalang Han. Itinatag niya ang Assassin Clan upang bumuo ng isang information network upang hanapin ang isang reincarnated baby na sinasabing magdadala ng sakuna sa mundo. Binigyan niya sila ng kapangyarihan ngunit kapalit nito ay ipinagbawal ang pagpatay ng tao. Pagkalipas ng 100 taon ay hindi pa rin nila natagpuan ang sanggol hanggang isang araw nakatanggap si Yanwa ng mensahe na nagbago sa kanyang plano.
Nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihan ng espasyo upang lumikha ng isang bagong mundo at baguhin ang mga batas ng Diyos. Upang gawin ito ay nagsanay siya ng mas maraming space sorcerers ngunit napansin ng spirit realm ang kanyang plano at nagpadala ng hukbo upang pigilan siya. Naging digmaan ito at karamihan sa space sorcerers ay napatay at nanghina ang assassin clan. Habang natatalo sila, buntis din si Yanwa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang manganak at hinati ang kanyang kapangyarihan sa pagitan ng Akasha Tree at ng Grandmaster at inutusan silang protektahan ang kanyang anak upang maipagpatuloy nito ang kanyang legacy. Pagkatapos nito ay lumaban siya laban sa hukbo ng Spirit Realm at sumama ang Grandmaster sa kanya upang lumaban hanggang sa huli ngunit natangay siya at ginamit ng kanyang master ang pagkakataon upang ipadala siya palayo. Pagkatapos ay nahuli siya at dinala sa God Realm. Pumunta ang Grandmaster sa anak ng kanyang master ngunit natagpuan niya si Han na hawak ito. Sinabi ni Han na hindi nila kailanman makakamit ang kapangyarihang umakyat sa God Realm upang iligtas ang kanilang master kaya plano niyang gamitin ang bata kasama ang Blood Ginseng at Dark Blood upang ibalik ang oras at maibalik ang kanilang master. Tumakas si Han at nag-away sila para sa bata. Sinira ng Grandmaster ang kanyang mata at nahulog niya ang bata ngunit sa huli ay nakatakas si Han. Naiwan sa kanya ang bata at ginamit niya ang Dragon's Ring upang hatiin ang kanyang kaluluwa. Ipinadala ang karamihan nito sa Earth ngunit nag-iwan ang isang bahagi sa mundong ito upang makabalik siya. Sinabi ng Grandmaster na kalaunan ay kinontrol ni Han ang Assassin Clan at nakipagsanib kay King Ayam na nais ding ibalik ang kanilang master. Sinabi niya kay Jen na napili siya nung bata pa at lihim na pinapakain ng Assassin Clan ng Dark Energy. Nagtaka si So kung bakit gustong lumikha ng bagong mundo ng kanyang ina at kung sino ang kanyang ama ngunit hindi ito alam ng Grandmaster. Inutusan niya siyang pumunta sa isang lihim na lugar na maaaring may sagot sa kanyang mga tanong. Inihatid ni Jin palabas ang Grandmaster at nagduda sa kanyang mga intensyon. Naniniwala siyang ang lahat ay ayon sa plano ng Grandmaster at sinadya nitong hayaang mahulog si So sa bitag ni King Ayang upang makuha niya ang Blood Ginseng at makamit ang plano nitong gawing Grandmaster level sorcerer si So ng 20 taon ng mas maaga. Iniisip din niya kung paano makakalikha ng bagong mundo si So bilang isang kalahating Diyosa kung kahit ang kanyang ina ay nabigo. Sinubukan siyang atakihin ni Jin ngunit umiwas ang Grandmaster. Sinabi ng Grandmaster na lahat ay nasa loob ng kanyang mga prediksyon at isinugal niya na makuha ni So ang Blood Ginseng dahil mas mapanganib kung magpapalakas siya sa loob ng 20 taon kasama ang Assassin Clan pagkatapos niya. Tungkol naman sa tanong niya tungkol sa paglikha ng bagong mundo, sinabi ng Grandmaster na wala siyang kailangang malaman at naiinis si Jin sa sagot niya. Bumalik si Jin sa kanyang mga kaibigan na bagbog at sinabi niya kay So na kalimutan na ang kanyang mana, sinasabing ginagamit lang siya ng Grandmaster. Ngunit iginiit ni So na gusto niyang malaman kung sino talaga siya at hindi niya basta kayang isuko ang pagmamana ng pamana ng kanyang ina. Sa kanyang puso, naramdaman ni Jin na hindi siya handang pagkatiwalaan ni So kaya lumipad siya palayo. Samantala, nagtungo ang iba sa lihim na lugar at sinubukan ni May na pasayahin si So tungkol sa pag-alis ni Jin. Nakarating sila sa isang bayan at huminto upang kumain, ngunit si So ay patuloy na iniisip si Jin, habang may isang kainahinalang tao na nagmamasid sa kanila mula sa labas. Nalasing sina So at May at lahat sila ay nauwi sa pagkahulog sa isang balon. Ngunit ito pala ay isang patibong upang ilabas ang kanilang nagmamanman. Pinalibutan nila ito at ibinunyag ng babae na siya si Liao. Muli siyang humingi ng isa pang bunga ng Akasha dahil sa timeline na ito ay mayroon pa rin siyang peklat. Naalala ni So na dahil sa tulong nito ay nagawa niyang talunin si Yua sa Mushen Mansion. Kaya sinabi niya kay Liao na sumama sa kanila at nangakong bibigyan siya ng isa pang bunga sa hinaharap. Noong gabing yun, pinagmamasdan din sila ni Yuon at nilapitan siya ni Jia. Sinabi nito na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang plano. Sinabi ni Yuon na dahil wala si Jin, susundan niya sila sa lihim na lugar at hahanap ng pagkakataon upang hulihin si So. Sinabi ni Xia sa kanya na bumisita si Jin sa Assassin Clan upang makipagkasundo sa kanilang pinuno. Makikita si Jin na galit na pumasok at nakipagkita kay Han. Nais ni Jin na makipagtulungan sa kanila upang sirain ang plano ng Grandmaster. Inamin ni Han na plano niyang isakripisyo sina Jin at Su upang ibalik ang oras, at sa bagong universo ay hindi na sila iiral. Ngunit ayos lang ito kay Jin dahil naniniwala siyang mas masama ang magiging wakas ni Su sa plano ng Grandmaster. Ipinakita ni Jin ang puting token at hiniling na maging White Lord. Nang lumaban siya sa Grandmaster, nagawa niyang nakawin ito mula rito. Dahil dito, pumayag si Han at pinagsama niya ang kanyang pulang token sa token ni Jin. Inactivate niya ang isang spell at kinuha ni Jin ang pwesto ng Grandmaster bilang White Lord. Kinabukasan, naghanap ang grupo ng bakas upang makita ang lihim na lugar.
Habang naghahanap sila, ang piraso ng chess na ibinigay ng Grandmaster kay Su ay lumipad papunta sa isang pamaypay at nagbago bilang isang hayop. Tumakbo ito at hinabol ito ng grupo. Dinala sila nito sa isang dead end na biglang naging pinto. Nabigong buksan ni May ang pinto kaya pinagsama-sama nila ang kanilang kapangyarihan upang itulak ito. Habang tinutulak nila ito, biglang nagbukas ang pamaypay at lumitaw si Liao Sr. Sean. Sinabi niyang magmadali silang pumasok dahil may mga talisman na sumusunod sa kanila. Labis na natuwa si May na makita ang kanilang senior at ipinakilala niya ito kay So. Nagtaka si Liao kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag niyang ipinadala siya ng kanilang master upang tulungan sila. Habang naglalakad sila, biglang gumalaw ang lupa at lahat sila ay nahulog sa isang ilog. Habang inaanod sila ng agos, nakita nilang puno ang lugar ng mga napakalalaking nilalang. Nakapasok din sina Yuon at Gia ng palihim at pinagmamasdan sila mula sa malayo. Nagkahiwa-hiwalay ang grupo. Napunta si Liao sa isang nagyayalong lugar, si Ling naman ay napunta sa ilalim ng tubig, at si May ay napunta sa lugar na puno ng magma. Habang sinusubukan niyang makalis, inatake siya ng isang golem. Samantala, si Su ay pinangunahan ng isang higanteng lumulutang na kamay. At kalaunan ay nakarating siya sa isang napakalaking knight na nabuhay at inatake siya. Hinarang niya ang atake nito at nabasag ang espada nito. Humingi siya ng paumanhin sa paggising dito at sinubukang umalis, ngunit patuloy siyang inatake ng knight. Ngunit nailigtas siya ni Sean at nasaksak ni Su ang knight hanggang sa ito ay matalo. Nagdiwang sila ni Sean at inalok siya nito ng mansanas na masaya niyang kinain. Umalis sila upang hanapin ang iba ngunit lumihis sa direksyon ng mga lumulutang na kamay. Samantala, sina Yon at Gia ay nakarating sa isang sangandaan habang sinusubukang sundan si Su. Nakakita si Yin ng isang carnivorous plant at sinabi kay Gia na malamang naroon si Su. Nang makalapit sila, itinulak niya si Gia papunta sa halaman ngunit gumamit si Gia ng mahika laban sa kanya. Sinabi niyang palayain siya ngunit tumanggi si Yin, naalala ang pangako niya kay Su. Pinutol niya ang kanyang braso na naapektuhan at iniwan si Gia upang mamatay. Halos kainin na ng halaman si Gia ngunit bigla siyang nailigtas ng ilang assassins. Dinala siya kay Jin at sinabi niya ang pagtataksil niyan. Ipinahayag ni Jin na dapat parusahan ang mga traidor at ipinadala ang mga assassins upang hanapin siya. Samantala, dumating si May na malubhang sugatan matapos ang laban sa golem at iniligtas siya ni Ling sakay ng lumilipad na isda. Dinala niya siya sa kagubatan at ginamo ang kanyang mga sugat. Ngunit nang magising si May ay nagalit siya sa kakaibang paraan nito. Bigla silang nagambala nang lumitaw si Yen at bumagsak sa harap nila. Binalaan niya sila na nasa panganib si Su at nawalan siya ng malay. Samantala, patuloy na naglalakad sina Su at Sean at may isang lady beetle na umakyat kay Su. Binalaan siya ni Sean na maaaring may lason yun at itinaboy ito. Habang naglalakad sila, napagtanto ni Su na nalasan siya. Sinabi ni Sean na maaaring sa insekto yun galing, ngunit iniisip ni Su na ang mansanas na ibinigay niya ang sanhi. Agad siyang binuhat ni Sean at wala nang lakas si Su upang pigilan siya. Nakarating sila sa isang kuweba kung saan nakatagpo ni Sean si Liao. Sinubukan niyang kumbinsihin si Liao na dadalhin niya si Su palabas ng lugar upang ipagamot, ngunit nakita ni Liao ang kanyang kasinungalingan. Inamin ni Sean na inalok siya ng 10 city-states sa Hilaga kapalit ni Su. Sinisi niya ang kanilang master, sinasabing binigyan si Jin ng espesyal na pagtrato habang siya ay ipinadala sa Hilaga sa loob ng maraming taon. Nagsimulang maglaban ang dalawa, at habang abala sila ay nagawa ni Su na ipatawag ang kanyang punyal at sinaksak si Sean sa likod. Nahawakan ni Liao ang leeg ni Sean. Nagulat si Sean na ganoon matatapos ang kanyang buhay, at tinapos siya ni Liao. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Su ang antidote sa lason at nagising si Su. Sinubukan niyang ibigay kay Liao ang bunga ng akasya bilang pasasalamat ngunit hindi niya nagawa dahil kinain na ni Mang ang lahat ng bunga sa kanyang inner space. Ngunit ibinunyag ni Liao na gumaling na ang kanyang peklat mula sa unang bunga na ibinigay ni Su, ginamit lang niya yun bilang dahilan upang sundan siya. Ibinunyag din niyang lahat ng ginawa niya ay utos ng kanyang master upang protektahan si Su. Naging mausisa si Su tungkol sa kanyang master at nagtanong tungkol sa kanyang pagkatao. Samantala, nagising si Yin at nakita na sina May at Lane ang naggagamot sa kanyang sugat. Tinanong nila kung bakit nasa panganib si Su at sinabi niyang may mas marami pang assassins na naghahabol sa kanya pati na rin si Jen. Biglang lumitaw ang isang lobo at kinagat si Yun, kinaladkad siya palayo at dinala kay Jin at Gia. Nagunat si Yun na buhay pa si Kia at nadismaya siyang makitang kasama ni Jin ang assassin clan. Ibinigay siya ni Jin kay Gia upang parusahan at ipinadala ang kanyang mga assassin upang hanapin si Su. Sa kanilang kampo, pinagdedebatehan ni May at Ning kung ililigtas nila si Yun.
Iniisip nilang baka kinain na siya ng lobo, ngunit gusto siyang iligtas ni May dahil nabanggit niya si Jen. Ngunit bago sila makapagdesisyon, may isang mahiwagang tao na lumapit sa kanila. Samantala, magkasamang nagpalipas ng gabi sina Sue at Liao at tila tuluyan ang nakamove on si Liao kay Jen. Kinaumagahan, biglang lumitaw si Jin ngunit tinapakan siya ni Sue dahil galit pa rin siya sa pag-alis nito. Humingi ng tawad si Jin at sinabi niyang nakahanap siya ng mapa para sa lihim na lugar. Dahil bumalik na si Jin, nagpa siya si Liao na umalis. Ngunit habang papaalis siya, may naramdaman siyang mali nang makita ang marka ng assassin plan sa braso ni Jin. Nagmadali siyang bumalik ngunit wala na roon sina Jin at Sue. Samantala, pinarusahan ni Jia si Yin sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya sa carnivorous plants. Gumamit siya ng spell at iniwan siyang kainin ng mga halaman. Nakipagkita siya sa iba pang assassins na nagsabing nahanap na ni Jen si Sue. Ngunit sa halip na dalhin siya sa kanilang headquarters ay tila dinadala niya ito sa Temple of Inheritance. Ginamit ni Kia ang kanyang tracking spell at nakita silang papunta sa templo. Lumitaw ang Red Lord na si Hana at sinabi niyang hindi niya kailanman pinagkatiwalaan si Jin. Nagkaisa sila at dinala sila ni Han sa lokasyon ng templo gamit ang kanyang superior space magic. Nauna silang dumating kina Jin at Sue. Sinabi ni Han na isa rin itong sementeryo na ginawa ng Diyos para sa lahat ng namatay sa kanilang digmaan. Nangako siyang isasakripisyo si Sue upang maibalik ang Diyosa at maibalik ang kapangyarihan ng assassin clan. Pagdating ni Jin at Sue sa templo, binalaan ni Jin si Sue na pag-isipan ng mabuti bago tanggapin ang kahilingan ng kanyang ina. Tinanong ni Sue kung may alam ba siya na hindi niya alam, ngunit nangako si Jin na susuportahan siya anuman ang kanyang piliin. Naghalikan sila at pumasok si Sue sa templo sa pamamagitan ng portal. Binuksan ni Jin ang isang espasyo at sinabi kay Han na huli na sila dahil nakapasok na si Sue sa templo. Binuksan ni Han ang espasyo ngunit napagtanto nilang naloko sila, isang peking lugar na ginawa gamit ang paper magic ng Acacia Tree. Nagtaka si Han kung bakit sila tinraidor ni Jin dahil ngayon ay nawala na ang kakayahan niyang pumatay at maaapektuhan siya ng kanilang punishment magic. Nabuo ang isang magic circle sa ilalim ni Jin at nagdusa siya sa spell. Ngunit biglang lumitaw ang Grandmaster at sinabi na dahil kinuha ni Jin ang pwesto niya bilang White Lord, hindi na siya bahagi ng assassin clan at malaya na siyang patayin ang mga traidor. Tinamaan niya sila ng kanyang mahika. Sinubukan ni Han na tumakas gamit ang space magic ngunit napigilan at napabagsak. Nagunat siya dahil mas makapangyarihan na ang Grandmaster matapos ibigay ng ina ni Sue ang kalahati ng kanyang kapangyarihan dito. Sinabi ng Grandmaster kay Han na naligaw siya ng landas at tinapos siya. Pagkatapos ay ginamong niya ang sugat ni Jin habang nakuha ni Jia ang pulang token. Nagkaroon ng flashback sa pagharap ni Jin sa Grandmaster. Sinabi ng Grandmaster na kapag nagtagumpay ang plano niya ay anggat si Sue at hindi na sila maaaring magsama. Hindi nagustuhan ni Jin ang mga pagpipilian ngunit pumayag siyang makipagtulungan basta hayaan si Sue na magdesisyon para sa sarili niya. Pumayag ang Grandmaster at ibinigay ang kanyang white token kay Jin. Sinabi ng Grandmaster na siya na ngayon ang master ng assassin clan ngunit wala siyang interes dito at winasak niya ang white token. Nakita rin na nakaligtas si Yin dahil kinamay at sa kanilang master. Nagkita silang lahat at hinintay ang pagbabalik ni Sue. Samantala, umakyat si Sue sa tuktok ng templo at nakita ang estatwa ng kanyang ina na biglang lumitaw sa harap niya. Ipinaliwanag ng kanyang ina na bahagi lamang ito ng kanyang kamalayan na iniwan niya. Sinabi niyang pinagmamasdan niya si Sue sa buong buhay nito at nakita niya ang lahat ng paghihirap nito. Ipinaliwanag din niya na ang mundo ay binubuo ng 3 realm, ngunit posible para sa sino man na umangat sa God realm kung sapat ang pagsisikap. Ngunit sadyang nagsinungaling ang mga Diyos tungkol dito upang mabawasan ang bilang ng mga Diyos. Dahil sa mga batas ng langit, tuwing 100,000 taon ay may lumilitaw na tinatawag na God Slayer upang patayin ang lahat ng mga Diyos, at nais nilang mas kaunting tao ang magdusa sa kapalarang ito. Kaya nang marinig ng mga Diyos na ang God Slayer ay muling nagkatawang tao, sinubukan nilang hanapin siya bago pa siya magising. Ngunit habang hinahanap nila ang bata, may isang taksil sa mga Diyos. At siya lamang ang nagawang makatakas patungo sa mundo ng mga tao. Pagkatapos noon ay itinatag niya ang assassin clan at nagpatuloy sa paghahanap sa loob ng 100 taon. Ngunit nang malapit na siyang sumuko ay nakatanggap siya ng isang inskripsyon na isinulat ng mga sinaunang Diyos na naghahanap ng paraan upang mabuhay. Ang paraan na iyon ay ang isang makapangyarihang space sorcerer na lilikha ng isang ganap na bagong universo na malaya sa mga batas ng langit at sa God Slayer. Naging excited si Sue nang malaman niyang ang kanyang ama ang nagbigay sa kanyang ina ng inskripsyong yun. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina na namatay ito habang pinoprotektahan siya noong digmaan.
Sinabi ng kanyang ina na upang makalikha ng bagong universo ay kailangan niyang isakripisyo ang sarili, at sa huli ay maging mismong kalawakan, kaya hindi na siya makakasama ni Jen. Nalito si Sue sa desisyong yon. At sinabi ng kanyang ina na isipin niya ang mas malaking kabutihan, at mayroon siyang 3 araw upang magpasya. Ipinadala si Sue palabas kasama ang iba, at nagsimulang gumuho ang kalawakan, kaya umatras silang lahat pabalik sa Owl City. Doon ay nagsalo sila ng pagkain, at sa wakas ay napagtanto ni Sue na ang master ni Jen ay si Master Long, at nagpasalamat siya rito sa pagtanggap at pagsasanay sa kanya sa Earth. Ibinunyag ni Long na si Yin ay isang double agent laban sa kanyang ama at sa Assassin Clan. At sinaksak lamang siya dahil yun ang utos ng Grandmaster. Sinabi rin niyang hindi kailanman nagbago ang kanyang damdamin para kay Sue at hiniling niyang bumalik ito sa kanya. Ngunit nahihiyang tinanggihan siya ni Sue at umalis siya. Nang gabing yun, pumunta si Ian upang hanapin si Sue ngunit hinarang siya ni Jen. Naniniwala si Yuon na nasa puso pa rin ni Sue si Ian at nag-away ang dalawa. Habang naglalaban sila, naalala ni Ian kung paano siya laging nandoon para kay Sue, kumpara kay Jean na ilang buwan pa lamang kasama niya. Ngunit sinabi ni Jean na walang halaga ang oras kapag nakilala mo ang tamang tao. Sa huli ay natalo ni Jean si Ian at sinabi sa kanya na hindi niya naiintindihan si Sue. Samantala, sina Long at ang Grandmaster ay nagpapahina sa hot spring, at naalala ni Long kung paano halos mapatay ng Grandmaster si Sue nung nakipaglaban ito kay Han. Nahulog si Sue sa bangin, ngunit nasalo siya ni Long. Naalala ito ng Grandmaster at naramdaman niyang may utang siya kay Sue. Sa Assassin Clan, nagtataka ang mga assassin kung ano ang gagawin na yung patay na si Han. Ngunit inilabas ni Gia ang Red Token at tinangkin ang posisyon bilang Master. Sinabi niya sa kanila na mayroon silang bagong layunin, sa halip na ibalik ang oras, kukuhanin nila ang space power ni Sue upang makamit ang mas maliwanag na hinaharap. Samantala, nalaman nating nakaligtas si King Eliam matapos ihagis sa battlefield ng Grandmaster. Nakipagsanib siya sa Northern Forces at inutusan silang lusubin ang Owl City at hulihin si Sue. Si Sue ay nanatili sa isang silid habang iniisip ang kanyang desisyon at lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang huling araw. Dumalaw si Master Long kay Sue at nakita niyang naroon din ang Grandmaster. Dumating sina May at Lane at sinabi nilang may maraming kainahinalang tao na pumapasok sa lungsod. Nagtaka si Long dahil kailangan ng pass upang makapasok sa lungsod. Nang tingnan nila ang kanyang silid, nakita nilang nawala ang kanyang seal. Sinabi ng Grandmaster na may traitor sa kanila. Agad nilang pinuntahan si Sue at natuklasang si Biliel pala ang nagpapanggap bilang siya. Ibinunyag din ni Yuon na siya ang nagnakaw ng seal at nagbenta ng travel passes para makapasok sa lungsod. Sinabi niyang lahat ay naghahabol kay Sue, ngunit pinapasok niya sila sa isang bitag dahil nakalabas na si Sue. Nagtaka si Long kung paano sila nakapag-teleport nang hindi nalalaman ng Grandmaster, ngunit napagtanto niyang ginamit nila ang lihim na underground tunnel. Galit na galit si Long na pinagtaksilan siya ng lahat ng kanyang disipulo, ngunit sinabi ni May na desisyon ito ni Sue. Noong ika-9 na araw, nang maglaban sina Jin at Yuon, lumapit si Sue sa kanila at ipinaliwanag ang kanyang plano. Humingi siya ng tawad kay Yen dahil hindi niya ito maaaring makasama, ngunit determinado pa rin itong tulungan siya sa anumang paraan. Dumating si Jin at Sue sa puntong kailangan na nilang magpaalam. Sinabi ni Sue na mahal niya si Jin, at sumagot si Jin sa pamamagitan ng paggamit ng mahika sa lava upang gumawa ng mga lumulutang na pusong tunaw sa hangin. Sa Hell City, pinarusahan ni Master Long si May dahil sa pagtataksil sa kanya, at ipinadala silang lahat upang labanan ang mga umaatake at ayusin ang kanilang kaguluhan. Dumating si Kia at ang mga assassin, ngunit hinarap sila ng Grandmaster. Sinubukan nilang gamitin ang punishment magic sa kanya ngunit hindi ito gumana dahil hindi na siya bahagi ng clan. Pinili niyang huwag silang patayin dahil ayaw niyang sirain ang ginawa ng kanyang master, kaya pinalayas na lamang niya sila. Naging digmaan ang buong lungsod at hinarap ni King Alien si Yun. Sinabi ng hari na kapag naibalik niya ang oras, ipapangako niyang mamahalin at pahahalagahan siya sa susunod na buhay. Inatake niya si Yun ngunit natalo rin sa huli. Sinabi ni Yuon na patatawarin niya ang hari kung gagawin siya nitong hari. Ibinigay ni Oyang ang Cane Seal, ngunit sinabi niyang upang makatakas mula sa hilaga ay nakipagkasundo siya sa pinuno ng mga yon at ibinigay ang karamihan ng mga lupain. Ipinahayag ni Yuon ang sarili bilang hari at inutusan ng pag-atres ng kanyang mga hukbo. Hinarap ni Master Long ang pinuno ng Northern Forces, ngunit bigla siyang tinangay ng isang malakas na atake. Habang maglalaban na sila, biglang bumalik si Jin upang tulungan si Ida's master. Nagbato ang lalaki ng umiikot na mga disk, ngunit sinira ng kidlat ni Jin ang sandata. Inipon ni Jin ang kanyang kapangyarihan at tinangay ang lalaki.
Samantala, ibinigay ni Sue ang kanyang desisyon sa kanyang ina. Ayaw niyang isakripisyo ang sarili, ngunit ayaw din niyang biguin ang kanyang ina, kaya nagpasya siyang lumakas pa upang balang araw ay talunin ang Godslayer. Sinang-ayunan ng kanyang ina ang kanyang desisyon at binuksan ang buong kapangyarihan ng Dragon Ring. Dahil dito ay tumaas sa bagong antas ang kapangyarihan ni Sue, at kasabay nito ay nag-evolve ang Acacia Tree, at si Maine ay nagbago sa anyong tao. Binalaan siya ng kanyang ina na malapit nang magising ang Godslayer, kaya kailangan niyang magsanay ng mas mabuti at maghanap ng mga kaalyado na mapagkakatiwalaan niya. Sinabi rin ng kanyang ina na ang kaluluwa ng kanyang ama ay nakaselyo sa Dragon Ring. At naisip ni Sue kung maaari ba niya itong maibalik. Isang sinag ng liwanag ang sumabog patungo sa langit, at pinanood ito ng lahat mula sa malayo. Nagunat si Long na hinayaan ng Grandmaster si Sue na gumawa ng sariling desisyon, ngunit sinabi niyang nabayaran na ang kanyang utang kay Sue. Palaging pakiramdam ni Sue na isa siyang bilanggo ng kapalaran, ngunit ngayon ay alam na niya kung sino siya, at siya na ang Panginoon ng sarili niyang kapalaran. Sumama sa kanya si Jean, at nagtataka siya kung ano ang naghihintay sa kanilang hinaharap. At doon nagtatapos ang serye. Tandaan na i-like ang video at sabihin sa akin sa comments kung ano ang pinakanagustuhan ninyo sa serye. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.